For cancer, yes. Pwedeng-pwede mo pong mag-low carb. Mag-consult po para ma-address or maipaliwanag sa inyo kung anong dapat gawin. Okay, Doc, ang anak ko nag-start na siya mag-low carb para ma-reverse fatty liver niya. Yes, iwas po sa mga fruits, mga sweetener, high carbs, processed food. Tingnan natin, maraming nare-reverse yung fatty liver. Ang fatty liver, reversible po. Ha? Huwag nating hayaan na ganyan pa rin yung lifestyle niyo kasi lalong lalala yung fatty liver. Okay? So, iiwasan natin maging cancer yan, liver cancer or liver cirrhosis. Good evening, Doc. Nalaman ko lang diabetes ako last June. Wow, July, August. 2 months lang. Madali lang po. Okay? Madali. Kaso, mahirap sa mga diabetic talaga yan kasi addiction sa sugar. Kung hindi nyo ma-address yan, ang hirap yung addiction sa sugar. Okay? Ayan. Okay. 4 years na medication for Ayan. 4 years nag-meds for pre-diabetes, Miss Ivory. Ngayon, 2 years free from meds. Yes, ako nagtanggal ng medication niya. Ngayon, ganda pa rin ng sugar. FBS normal, A1C normal. Okay. So, coconut oil for cooking. Olive oil for salad. Okay lang ba paulit-ulit po ang kinakain? Oo naman. Basta hindi kayo nagsasawa, pwede po yan. Okay lang po ba sa may CKD ang low-carb diet? Yes po. Much better to be guided and monitored para may turok sa inyo yung tamang paglo-low carb para hindi kayo nag-eksperimento. So, every day, natatama na yung mga pwede niyong gawing mali. Okay. Ayun. Good evening po, Doc. Nang niresetahan po ako ng glyceride, nababa po ang sugar. Yes, ang mga medication natin, nagpapababa po talaga yan ng mga sugar natin. So, pero take note, kung hindi nyo babaguhin yung kinakain ninyo, tataas po ulit yan. So, kung puro high carb, sugary food, tataas pa lalo. So, yung glyceride, mag-a-add ulit ng medication hanggang sa sobrang dami ng oral meds, baka mag-insulin na. Ngayon, for operation, alam nyo, pag nag-low carb po kayo, ang galing, ang bilis ng healing after the operation. Okay? Bakit ko nalaman yan? Ayan, na-operahan ako. Ang bilis ng healing. Okay? Kung meron po kayong pre-diabetes, mag-low carb, at makita natin ang pag-normal ng inyong sugar. Okay? Yan. Normal lang po ba na nahihilo matapos kumain of clean low carb but after 2 hours nawawala po yung hilo? Okay. So, it's not the food. Hindi kayo gutom yan. Ang ibig sabihin po niya pag nahihilo, baka naman dehydrated. So, unang-una, dehydration. You sip your electrolytes, your water, yung fluid intake niyo per day, baka kulang na. Ngayon, kung hindi nawala, so pwedeng gutom. So, kaso kumain na ka na. So, ibig sabihin, hindi sa pagkain. Number 3 na nagkakos ng hilo, puyat. So, kung nagpupuyat po kayo, tigilan niyo na. Sleep early, wake up early is much better. At kung andyan pa rin ang hilo ninyo, kailangan niyo ng mga blood workup, diagnostic. So, baka naman mababa ang pulang dugo ninyo. Pag mababa ang pulang dugo, yung red blood cell, hemoglobin, nagkakos din ng dizziness yan. Or, check up talaga sa doktor para makita kung saan nanggaling. Baka naman malabo lang mata nyo, kaya nahihilo kayo. Okay? Yan. Doc, nag-try ako low carb pagdating ng 5 days, muntik na akong mamatay or ma-emergency. Ang hirap, no? Yan. Bago po kayo mag-low carb, dapat nagpa-baseline lab kayo, nagpa-consulta muna kayo sa doktor
para na ipaliwanag sa inyo na meron kayo talang mararamdaman. Yung iba nga 3 days 3, 5 days or 1 week bago biglang sisipa yung mararamdaman nyo, hilo, palpitation, weakness. Naku, parang akala mo mapupunta ka na sa sa langit. Yan, dumidiretso sila sa ER, tapos pagka pinakain or naswero, nawawala. So, pagka kumain ng high carbs, nawawala yung mga nararamdaman. So, please, consult muna. Baka may mga underlying problem kayo. Hindi nyo alam. Okay? Psoriasis, gagaling po ba sa low carb? Yes, marami na po akong mga patient na nag-undergo ng low carb, mas gumanda ang kanilang skin, nag-improve. Meron po kami ng ganyan. Since 9 years old, ngayon nasa 19 years old na, tuwang-tuwang kapatid dahil nag-improve ang kanyang psoriasis. Okay? Ayan. So yun, lakas ng palpitation. Kita nyo? Para kayong didiretso sa no? Yung palpitation, nakakatakot yan. Kaya napatakbo sa ER. Okay, dehydrated po yan. Pagka nag-strict low carb po kayo, madi-dehydrate po kayo. So, isang senyales na dehydrated ang katawan natin is palpitation. So, sip your electrolytes, your fluids, drink your water. Okay? Okay. Doc, nag-normal ang sugar ko. O, di ba? May experience na. Nag-normal ang sugar niya sa low carb. Kaya lang po, sakit ng tuhod ko, naninigas, di pa rin po nawawala. Natanggalan po pala kasi ako ng tubig sa tuhod. So, meron siyang case na nagtutubig ang tuhod. So, mga inflammation yan. So, you need to be strict sa low carb. Then, baka fluids, kulang din kayo sa tubig, nadi-dehydrate din kayo. And, ipa-rehab niyo po, baka may mga problem, kailangan ng rehab. No? So, okay lang yan. Yung iba, nakaka-recover. Okay. Ayan, tanong ka na para habang naka-live si Doc Bry. Okay. Metformin po ba nakakapayat? Yes, ang metformin kasi inaano niya yung appetite nyo. Sinusuppress. Yes, so nakakapayat. Pero imagine mo, pag nag-strict low carb ka, magugulat ka na lang, hindi ka naguguto. After a week or yung iba 3 weeks, 1 month, hindi na nagugutom. So yung appetite suppress niya, ginagawa din ng low carb. Okay. Walang maintenance, pero yung lipid profile, palagi mataas, cholesterol, LDL. Okay, there's a study, no, na when you do fasting and you do exercise, your cholesterol and LDL will go down. Okay? Pero ang titingnan pa rin natin yung triglycerides and the HDL. Okay? Yan. Di po maiwasan kumain nung kasi patient hydrocephalus with meningioma. Okay? Meron pa siyang underlying problem. So, ang thinking natin, no, ang mga high carbs, ang solusyon, no. Eat real foods, nutrient-dense foods, magulat kayo. Baka nag-i-improve ang health ninyo. Okay? Yes, pwede po ang black coffee sa low carb, no creamer, no sugar. Ay, naku, 25 years diabetic. Meron ako isang patient, 22 years diabetic. 72 years old. Ayaw na niya mag-insulin, ayaw niya ng oral meds. Nagpa-monitor. In 2 months, nawala ang insulin. After 2 months din, yung oral meds niya na discontinue. Ganda na ng sugar niya. Imagine mo, 70 . So, nag-improve. Kain-kaya. Doc, pag tumataas ang kreya, tapos after 1 week na gamutan, nag-normal din po, may CKD na ba agad?
Okay, titingnan, hindi lang po kasi creatinine ang tinitingnan natin regarding sa CKD. So, titingnan din natin ang urine, kung may albumin, may protein ang ihi. So, yung ACR ratio. So, kailan tingnan natin yan. So, hindi lang si CREA din, pati BUN. So, marami pong mga diagnostic test na titingnan muna bago ka ng CKD. May mga patient kasi ako na slightly elevated ang BUN, slightly elevated ang creatinine. Pero nung binago yung tubig, nag-normal, wala namang protein ang ihi. So, hindi siya CKD, dehydration lang. Okay? So, wag agad-agad magpanic. Lalo na kung may protein ang ihi, wag agad-agad magpanic. Kanina, nagpapanik yung isang taga Cebuana pala, Cebu. Okay? +1 ang kanyang protein sa ihi. Tapos, nung nireview ko ang kanyang urinalysis, TNTC pus cells. Too numerous to count na pus. May nana ang ihi. Sabi ko, number 1 na pwede mag-cause ng proteinuria or protein sa ihi. Pwede rin infection. Number 2 is dehydration. Tinignan ko ang lab niya. Normal ang BUN, normal ang creatinine. Natakot lang siya sa may protein ang ihi. So, huwag kayo agad magpapanik. Consult agad. Okay? Okay, Doc, bakit ganon? Sa lab test ko, 156 ang FBS, pero sa manual pricking, FBS ko normal range. Okay, screening po ang sa mga pagpriprick sa daliri. Screening po yan. Ang confirmatory natin, yung sa laboratory natin na FBS tsaka A1C. Okay? So, pacheck nyo yung glucometer ninyo. Okay? Yan. Okay. Doc, paano po ba matatanggal gamot sa hypertension? Well, ang question niya, matagal po ba ang proseso? Okay, kung gagawin mo ng tama, hindi naman matagal. Pero meron kasi akong isang patient, it took us 7 months bago matanggal niya namin yung kanyang blood pressure medication. Bakit? Yung mga advices ko, hindi pa rin niya sinusunod. Sabi ko, bawal magpuyat. Ano siya? Nasa gobyerno. Palagi daw puyat. So, hindi maiwasan. Tapos, palagi ang meeting nila nasa hotel or nasa restaurant. So, anong kakainin? O di puro luto sa labas. Sabi ko, focus ka lang muna sa lutong bahay. Kaya hindi na-control yung BP. Pero, after 7 months, nung sinunod na yung mga advices ko, gumaganda na. So, unti-unti, nagtatanggal tayo ng maintenance. And every quarterly or every 3 months, nagpapakonsult, ganda ng and nag-retire na. Matrabaho talaga ang sa work niya. So, talaga nai-stress. So, nung nag-retire, mas gumanda ang BP. Kaya pagka mababang stress, walang stress, ang ganda ng mga BP ninyo. Isang example, magbakasyon kayo ng one week. Tingnan nyo yung 1 week na yun, ang gaganda ng mga BP ninyo. Kasi walang stress. Okay? Ayan. Okay. Okay, dan chemo, ano po pwede sa low carb? Yes, pwede po ang low carb. So, yung recovery ng ating katawan mas mabilis. So, yung mga side or complication ng after chemo, hindi nyo mararanasan. Ano lang, para lang kayo nag-check-in, tapos uwi na. Okay? Ayan. Doc, tahimik akong nakikinig at sumusubaybay sa message mo. Sa awa ng Diyos, 5 months na akong strict low carb, bumaba ang blood sugar ko, nag-normal ang mga perimeter nito, except sa cholesterol. Mas takot po ako sa mataas na sugar kaysa sa mataas na cholesterol. Congratulations sa sugar ninyo. Okay? Ayan. Doc, 34 years old, pag nag-take ba ng meds for diabetes, normal pa din ba pag-effect sa menstrual cycle?
So, iba naman ang menstrual cycle, no? Hormones ang nagaan dyan. So, pagka may mga health condition tayo, naapektuhan din siyempre ang mga hormones natin. So, you need to correct your sugar. Ano talaga yan? Pag mataas ang sugar nyo, kailangan baguhin ang lifestyle. Para mabawasan ang gamot ninyo, marami pong side effect kasi mga gamot. Kaya, pwede matanggal yan kung pabaguhin nyo lang ang inyong mga kinakain. Okay. For almost a month of liberal low-carb diet, my blood pressure went normal and I felt healthy. One time, kumain ako ng at least 100 grams ng chicharon na may laman. Biglang nag-spike ang BP ko and I felt uneasy. Normal ba ito kahit naka-liberal low-carb ako? Okay. If ang chicharon nyo ay galing sa labas, may mga ingredients yan. Okay? Sa niluto. Kaya, much better yung chicharon nyo kayo ang gumawa. Okay? Paano matatanggal hypertension at fatty liver? Okay, lifestyle change. Low carb lifestyle. Normal, 1 month pa lang ako on no carbo life. Wow, no carbo. So, ibig sabihin, carnivore po kayo. Okay? Or nag-lion diet. Normal po lahat ng labs ko. Okay? And tingnan niyo din yung inyong weight, kung nasa normal weight. At if underweight, meron kayong gagawin para mag-gain pa ng weight. So, ano yon? Lifting exercise. Okay? Ayan. Okay. Possible po ba na matatanggal ang kidney stone sa LCIF? Kidney stone. Depende, no? Usually, bakit tayo nagkakaroon ng kidney stone? Dehydration. Number 2, baka naman sobra-sobra kayo sa mga pagkaing rich in oxalate. So, you need to address that. Yung fluids. So, lifestyle change pa rin. Then, let us see kung mawawala. Yung ibang mga patient ko, nawawala ang kidney stone. Hopefully. Pero pagka mga lalaki na, mahirap eh. So, depende po sa laki. Senior po ako, okay lang ba na 2 cups a day muna ng rice a day? Usually, no, pagka mga elderly, 70 and above, yan, pinag-ano ko yan. Liberal low carb ang tawag dyan, 2 cups. Pero kung hindi nyo kaya, okay. So, liberal low carb. Meron din kasi akong cases na elderly, nag-oral meds sa sugar. Taas, 200 ang mga sugar niya noon, nung unang nagpapadala ng monitoring eh. Pero, inalaw ko lang ang 2 cups of rice, pero wala ng bread, biscuit, pasta, wala na yan. Liberal siya. Nakita ko yung improvement din sa sugar. Okay? So, maganda, no? Nakikita natin ng mga cases na ganito that you can do. Pero kung hindi pa rin bumababa ang sugar ninyo, I think you need to seek guidance na pagka hindi bumababa. Try nyo po. Meron namang instances na bumababa ang sugar kahit na nag 2 cups of rice kayo.